So, hi girl! Advice ko sa'yo, to start with your driving, kung hindi ka pa talaga nakapag-try na mag-drive dito sa Sweden, it's good to go on an intensive course. That's what I did, and that was in Halmstad for 1 week, and I paid for 15,000 yata yun. Sobrang mahal talaga. And then, after ng intensive course ko, supposedly, dapat mag-take na agad ako ng theory, and then, after niyan, practical. Pero, hindi ako nakabook. And it takes so much time for you to get a spot para sa driving test. So, sobrang tagal na noon na bago ako nakahanap ng booking. So, nakalimutan ko na mag-drive. So, nag-enroll na naman ako ulit ng mga driving class sa mga traffic school. Siguro mga 3 traffic school ang in-enrollan ko. Sobrang dami. And while doing that, nag-book na rin ako ng theory test na try kong mag-take ng isa, and then I passed it. And meron kang 4 months na dapat makuha mo na mapasa mo na yung practical test. Pero hindi ko napasa yung practical test hanggang sa na-expire na lang yung theory test ko. So, inulit ko na naman ulit yung theory test. Pag-take ko, nabagsak ulit ako. Tapos, nag-take ako ulit, pumasa na, and then try ako ng practical test for 9 times. Yes, believe it or not, 9 times talaga ako nag-take. So, ginawa ko na lang, driving school yung traffic verket kasi doon ka kukuha ng, doon ka magtitake ng test. Hanggang sa nakapasa din sa wakas. Grabe ng gastos ko, wagas. So, first step muna na gawin mo is you need to apply for a learner's permit. So, pupunta ka for parang seminar for a day yata para allowed ka na mag-drive dito sa Sweden. And then, after that, a-advisean ka naman kung ano yung next step mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Pag una ako mag-motivate, kaya mo yan. So, I have my friends with me who can give some advice also for you. So for me, pinakamahalaga na decided ka na talaga na kukuha ka ng license. Kasi kapag ka parang, ganyan-ganyan, masasayang lang yung pera mo. Para mag-i-spend ka ng 20K, isahan na yun, bultuhan na yun. Tapos para magkuha ka ng 10 lessons, for example. Tapos kapag after ng 10 lessons, tapos nag-stop ka kasi nga parang hindi mo pa kaya, edi wala yun. Para masasayang. Kaya maganda nga yung sinadjust ni Janice na intensive course. At least 2 weeks nandun ka, tas lahat, take in. Tas after nun, kuha ka na lang ng exam. Tas kung hindi pumasa, edi next time ulit. Advice ko sa'yo, pag kukuha ng lisensya, dapat determinado ka sa pag-aaral kasi ang hirap mag-drive kapag hindi mo alam ang rules kasi mas mapapadali ang driving mo pag alam mo yung rules. Motivated ka and try lang ng try kahit ma-fail ka ng ilang beses. It's the part of the journey. Yes, saka dapat focus ka. I mean, kahit hindi ka focus, pilitin mo pa rin. Kasi may mga iba din na nag-take sila ng exam and then nakapasa naman. And then tinuloy-tuloy lang nila. Kasi meron yung pagitan, pag hindi ka nakakuha agad sa practical, mauulit yung sa theory. So, madaliin mo yung, pag nakapasa ka sa theory, madaliin mong kunin yung practical. Para tuloy-tuloy na, di ba? Amen. Amen. So that is all. Sana nakatulong yung mga advices namin sa iyo, and good luck and God bless sa pagkukuha mo ng driver's license dito sa Sweden. Thank you. Goodbye.